Ito. Unang katanungan ni Kokey. Kamakailan lang ay naging mainit nga tong talakayan sa Congress. At ang sabi nga dito, sabi niya, bakit tila galit na galit si Mr. Madam Chair? Point of order. Eto siya, mistulang bulkang mayon na sumabog mamula-mula muka sa galit, nanginginig pa, mukhang sasabog yung pisnging malamonay. Kiraulo ka talaga, Sir J. Ayaw i-discuss kung totoo nga na may mga members of Congress ang tumanggap ng mali-maletang binulabog si Representative Suntay kasi nagsasalita ang kinatawan ng QC tungkol sa mahiwagang maleta. It's take about integrity given na magbigay sila ng desisyon. Sa impeachment, sumabog sa galit si Ridon. Bakit, Utoy, hindi pa ba sufficient ang maleta? Tanong lang. Hindi minsan tama ba yung basa ko doon? Sufficient. Bala na, basahin na yan. No? Nababasa nyo naman eh. Dito, ang dito, bakit kaya takot na takot sila, no? Mas hindi mo siguro masama magtanong. Diba? Sabi nga, laging lumalabas sa bibig ng mga yan, ang sentro daw nila ay taong bayan. So, isa rin ako dun sa taong bayan at isa rin kayo, mga banateros. So, ang tanong, bakit nagagalit si Kokey, si Redon, kapag nung naungkat itong usapan sa mali-malitang pera, na ibinulgar ni Saldico at ibinulgar ni Orly Gutesa at ibinulgar ng 18 Marines. Bakit kaya? Kataka-taka, no? Nakakapagtaka. Why? Why, motherfucker? Marami pang nagtaka dito niyan. Marami pang umadlang niya. Papakita ko sa inyo. At eto nga, sabi ni Kiko Barsaga, namamatay ang mga Pilipino sa Middle East tapos inuna pa rin nila ang impeachment. True. Yan nga yung masaklap ngayon no? Na sino bang na isang tabi muna yan, no? Kasi nga sa totoo lang Congress at Senado, hindi ko naman nilalahat sa Senado pero may ilan dyan talaga na wala talagang pakialam sa mga Pilipino. Wala na tapos na nila tayo pakinabangan. Yung dalawang magjowa dyan, di ba? Yung dalawang magjowa dyan, todo yan. Todo sabi na para sa bayan, pagbabago ng bayan. Utang ina, nung naging senador na, kupal na ng bayan. Di ba? Kupal na ng bayan. So, nakakalungkot lang kasi nga, sa lahat ng ginagawa nila na to, mga banateros, may mga buhay na nagbubuwis. Kagaya na lang ng mga kababayan natin na nasasalanta ngayon or nadadamay sa gera ng Iran at ng Israel, kasama na ang US, di ba? So, yan lang nakakalungkot talaga. Wala pagbayarin na lang natin sila sa 2028. Diba? Ito na lang talaga yung ganti natin eto, to? Marcos Jr. Pinapatigil ang gera sa gitna ng silangan. Kami bilang Pilipinas, hinihiling sa lahat ng panig na magpakita ng pagpigil at wakasan ito sa lalong madaling panahon. Boy version ka ba ni Risa? Di ba si Risa Ontiveros may ganito din pinapatigil niya yung gera sa Iran at sa Israel. Utangin boy version ni Risa. So although lahat naman tayo nananalangin na matigil yan. Kaso dito, ang punto kasi dito, presidente ka ng Pilipinas, dapat nung una pa lang inaksyonan mo na
maasikaso mo yung mga Pilipino doon. Sa bagay, o nga pala, no, nakalimutan natin. Paano nga pala ililigtas ni Marcos Jr. yung mga kababayan natin na naiipit sa gera ngayon? Kung yung mismong kapwa niya Pilipino ay pinagkakalulo niya sa dayuhan kagaya ni Pangulong Duterte. 'Di ba? So paano nga naman pala? So dito talagang lumalabas. Kaya ngayon yung sinasabi ko sa inyo Kung si Pangulong Duterte nga ipinagkalulo ni Marcos, what if pa tayong mga ordinaryong Pilipino? 'Di ba? Paano pa tayo? Tayo yung maliit dito tingnan mo ginawa niya. May ginagawa ba siya ngayon? Anong ginagawa niya? Magbalita. Mamaya may papakita ko sa inyong balita ha. Oo, BBM News, bagong network, kalabang mortal ng GMA tsaka ABS-CBN. Ay naku Marcos. Ito nga ayun ito yung sinabi ni Risa, ginaya lang ni Marcos. Ngayon, sinagot siya ni Atty. Rowena Guanzon. Sabi ni Atty. Rowena Guanzon, Donald Trump, US, Benjamin, Israel, Iran, makinig kayo kay Risa Ontiveros. Putang na. Hawa-hawa na ba? Hawa-hawa na ba yung girl? Hawa-hawa na ngayon no? Kung may lakas topak nung namumuno, may mga saltik naman yung mga sangat. Ay, nako. Ba't kayo ganyan? Ay, eto, Paldo. Eto yung tanong. Nasaan na yung RM ni Pastor? Kapansin-pansin sa pagdinig ng House Committee on Justice, ngayong araw tila hindi nalantad at mistulang nakatago sa loob ng sleeve ng kinatawan ng Maynila 6th District na hindi naman nanalo. Ang umano ay mamahaling relo na naging usap-usapan noong nakaraang pagdinig. Wait lang, may nakalagay niyan dito Saan yan? Ito yan ito yan Wait lang Ito yan saan yan? Hanapin natin Meron yan dito meron yan Saan yan? May presyo yan Ito. So magkano ba yung RH na yan? So ayan po yun mga kababayan. Yung RH tuloy. Red Horse. Yung yung RM. RH tuloy. So yung suot ni Pastor Benny Abante ay ito ay Richard Miles RM1103 na tumataginting na ay grabe. Di nga totoo to. Putang na 20 million relo lang. Ito na lupit Iba din talaga 20 million relo lang yun. Putang na kung ako magkakapera. Sabihin na natin meron akong 1 billion. Hindi ko bibili ng relo yung 20 million na yun. Parang nakakaano lang Biruin mo ganyan kano. Ang tanong, saan mo nakuha yan? Paano mo na-achieve yan? Diba? Paano mo na-achieve yan kung bilang isang congressman na sumasahod lamang ng 250k or 300, sabihin na natin 300k, paano mo na-achieve yung tig 20 million na relo? Ano yan? Sa buong pagkatao mo, nagtipid ka, hindi ka kumain? Hindi ka kumain, hindi ka naligo, hindi ka bumili ng damit, hindi ka naghahanda kada okasyon. Pero kahit na, hindi mo pa rin ma-afford yun. Ang lupit. Tangina naman talaga. Hindi kaya galing sa mali-maleta. Ay! Ako'y nagtatanong lang. Grabe, no? Ang tindi. Ito, sabi ni Kiko Barsaga, posibleng pagpapauwi ng mga OFW na apektado ng gera sa Iran. Pero inuna talaga nila ang mga mali.
maleta ng mga buwaya. Kaya nating iligtas ang ating mga kababayan doon kung walang korupsyon dito. True. Ang galing mo doon. Ang galing ni Kiko doon. Dito to yun. Kung walang nangyayaring korupsyon sa bansa natin ngayon, itong mali-malitong pera na to, yung trilyones na baon na tayo sa utang, yung trilyones na pondo na nawawala, kayang-kayang isalba yan dun sa sa mga kababayan natin dun kaso wala Kaya nga sinabi ko, kung si Pangulong Duterte nga na naging presidente, pinagkalulo ni Marcos Jr. na napakadaming utang na loob niya doon sa tao na yun, pinagkalulo niya sa dayuhan, tayo pa kaya? Putang na, alikabok lang tayo sa paningin ng administrasyon, yan ang totoo. Yan ang totoo dyan, alikabok lang tayo, wala silang pakialam sa atin. Basta-basta na lang tayo hinihipan. Diba? Kasi nga, ganun lang tingin nila sa atin. Kasi kung mahal tayo ng administrasyon, putay na, hindi ka papayag na isang presidente ng Pilipinas, kapwa mo Pilipino, isusuko mo sa dayuhan. Okay? O, dito tayo. Sabi niya mo, eto na pala. Nagsabi na si Pangulong Bongbong Marcos, magtago muna. Ang payo namin sa ating mga kababayan ay maghanap ng ligtas na lugar. Manatili sa loob ng bahay at umiwas sa mga lugar na may panganib. Galing. Ang galing mong kupal ka. Ang galing mo talaga. Ang galing mo magpayo. Putang ina, magtago. Minimisail nga yung lugar. Kahit anong tago mo nun sa bahay, putay na kung doon tumapat yung missile, hindi paktay ka. Tapos ito pa, 'di ba? May ano siya, may report 'di ba? Na safe naman daw yung mga kababayan natin doon. Dahil may mga bomb shelter ata tawag doon. Ito yung realidad doon. Yung bomb shelter na yan sa mga bahay-bahay, hindi naman din lahat ng bahay merong ganun. Doon unang-una pa, mas uunahin ng mga amo, ng mga kababayan natin dyan sa Iran, mas uunahin ng mga amo nila yung pamilya nila kaysa sa mga kababayan natin. Kaya paano mo masasabi na may mga safe sila, may bomb shelter naman? Kagaguhan yun, yung balita ni Marcos na yung para siyang reporter. Puta na, una pambabastos yun, puta na. Hindi mo lang naging disente yung ano mo, nagpahayag ka bilang pangulo ng ganun, tas nandun ka sa kangkungan. Diba? Doon pa lang bastusan na Tapos ipi-fake news mo pa kami na kesyo safe yung mga kababayan na nag-iiyakan na nga sila dun, hindi nila alam yung gagawin Dahil wala ka din namang ginawa bilang presidente. Okay ninam. Tapos ngayon sabi, magtago muna kayo. Putang inang yan. Gago no? Ang lakas ng tama no? Gay, tago lang muna kayo dyan. Pag may bomba, ilagan nyo. Pag parang may helicopter na dumaan, magtago lang kayo. Pag binomba kayo, magtago pa rin. Gago ang puta. Lakas ng tama mo, Marcos. O, ito pa yung sinabi niyo. Ito ngayon ang problema. Ang problema, walang lumilipad na eroplano. At yung mga airport ay tinamaan na. Ay. Alam mo, Marcos Jr., kung ano problema, ikaw. Ang problema ay ito. Ang problema ay walang... Una-una, matagal nang naririnig yung pagdedeclare ng gera ng Israel sa Iran. Tagal na yan. Nung una pa lang, bakit hindi mo na agad inaksyonan? Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Naaaksyonan niya agad to, nakukuha niya agad yung mga kababayan natin dun.
Butang ina, ikaw wala kang ginawa. Ibig sabihin, wala ka talagang kwenta. Wala ka talagang kwenta. Ay, wala, ewan ko. Alam nyo, kung sa totoo, nasarap pagmumurahin ni Marcos Jr. Kaso kahit anong mura mo dito, wala na to eh. Matigas pa sa tubol ng pagmumukha nito. Kapal eh, no? Ano to ba tumulit? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap